It's a healthy Saturday once again dito sa Bantay Kalusugan. Ako ang inyong host, Dr. Glenna Fea Yapchulay. Hindi lamang tungkol sa mga sakit. Siyempre, importante rin ang mga pasyente. At sino nga ba ang hindi nagiging pasyente? Lahat ng tao ay nagkakasakit. Kaya may chance talaga 100% na maging isang pasyente. So kasama natin ang isang officer din ng Philippine College of Occupational Medicine. Nasa national officer pa ito as board of directors. Alamin pa natin kung ano ba talagang posisyon niya. Pero definitely nasa mataas na posisyon ng isang society dito sa larangan ng medisina, lalo na sa occupational medicine. At ito rin ay isa ko rin kaklase, kabatch ko. Wag na natin alamin ang kung anong year. Kasama natin si Dr. Rose Karen Colimlim Bartolomeu. Tama ba aking pronunciation, RK? Yes, Dr. Glenna, thank you. Yan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Dr. RK. Dati po akong board ng Philippine College of Occupational Medicine and past president of Binyan Medical Society. And currently po, chair ng Patient Safety Committee here in Perpetual Health Medical Center. Ayan, yan. Patient safety. Yan ang ating pag-uusapan dahil ngayong buwan ng September ay sineselebrate natin ang World Patient Safety Day. Yes. At ano nga bang araw ito? May particular day po, hindi buong buwan ng September at hindi lang po sa Pilipinas, ay pang-international. Ganyan din ang beauty ni Dr. RK, pang-international. Kaya nga sabi ko, RK, paano nga ba i-pronounce ang iyong apelido? Kasi pang-foreigner po, Bartolomeu. Tama ba? Naku, Yes. tongue twister nga. Kailangan medyo slang po tayo. Ayan. So, Dr. RK, pag-usapan natin, ano nga ba yung importansya ng World Patient Safety? Unang-una yung patient safety. Ano nga ba yun? Yes. So, ang World Patient Safety Day, sineselebrate to every September 17. Yearly po yan. This was initiated back in 2019 during the 72nd World Health Assembly. So, for 5 years na tayo nagsiselebrate ng World Patient Safety Day. Ano po bang importansya ng patient safety? So, definitely po, ang patient safety is very important kasi fundamental po yan ng healthcare. Kailangan po ang pasyente pag pumunta sa atin for help sa hospital, gagaling po, di ba? Oo, syempre. Kaya pumasok para gumaling. Oo. So, pero, ayan. Unfortunately po, 1 in 10 or about 10% po ng mga patients na pumapasok sa hospitals to get help, nagkakaroon po tayo ng harm, no? Ito po yung dapat nape-prevent na harm. Preventable harm po ang tawag dito. So, yan po yung goal ng patient safety. Worldwide, unfortunately, 3 million deaths annually po ang nangyayari. So, 3 million ang namamatay dahil sa preventable harm. Preventable na mga harm. Tulad ng halimbawa, misdiagnosis, mali ang treatment, o ano pa ba? Naku, malalaman natin yan. Naku, parang nakakatakot. And importante kasi itong malaman natin para sa preventive care din natin. Yes. Bilang mga mamamayan, hindi lang ng mga health workers at ng lahat ng tao. Yes. So for this year, ang theme po kasi ng World Patient Safety Day 2024 is Improving Diagnosis for Patient Safety. And the slogan is, Get it right, make it safe. Get it right, make it safe. Yes. So, ini-emphasize po dito sa team natin ngayon is to improve the diagnosis. So, nabanggit nga po ni Dr. Glenna kanina na importante na yung diagnosis is tama the very first time. Kasi marami pong consequences kung ang diagnosis natin ay mali. Nauuna na po dyan, kung mali ang diagnosis, maaari po yung treatment na ibibigay natin, mali na din. So, magkakapatong-patong eh. Yes. Actually, pag once nagkamali ka sa simula, dire-diretso na magkakamali. So, himay-himayin natin, isa-isahin natin. Yes. So, pag halimbawa, may senaryo tayo, may isang pasyente na nagpunta.
complaining kung ano yung masakit sa kanya. Example na lang natin, masakit ang kanyang, let's say, tiyan. Very common. Masakit ang kanyang tiyan. Tapos, papalaboratory. Yes. Dapat, so, pagpasok ng pasyente, usually, may impression na mangyayari based lang pa dun sa symptoms ng pasyente. But then, meron tayong mga tinatawag na confirmatory or laboratory test na nire-request. Kasi nga, hindi enough yung clinical symptoms ng pasyente for us to diagnose. So, kailangan i-confirm pa rin natin yan. Example, masakit yung tiyan niya, tapos syempre, saan ba yung masakit? Pipindot-pindutin niya ng doktor, i-exam, and then tatanungin ka about the history, kailan nagkaroon ka ng pain, ano yung characteristic ng pain mo, saan, pagkatapos ba kumain, relieve ba siya kapag nakadumi ka, nahirapan ka bang umihi, maraming questions. Kaya po pag kayo ay tinatanong, huwag kayong maiirita kung bakit napakaraming tanong. Daig pa namin ng isang reporter. At investigador. Talaga. Kasi iniimbestigahan namin kayo. At ano ba nangyayari sa iyong katawan? At importante dyan, ang honesty. Yes. Kasi the mere fact na lumapit po kayo sa amin para humingi ng tulong, dapat open po kayo, huwag kayong magtatago ng mga sintomas na nararamdaman ninyo, no? So, sa example na sinabi ni Dr. Glena, ano po ba yung pwede maging consequence kung hindi tama ang magiging diagnosis, no? Kunwari, pumunta nga, masakit ang tiyan, binigyan lang po ng pain reliever, pinauwi. Yung pala ay appendicitis. Naku, kung appendicitis, alam nyo ba, kaya minsan nagagalit sa atin yung pasyente, ang sakit-sakit na po ng tiyan, ba't hindi namin bibigyan ng pain reliever? Kasi po, kapag mga tiyan ang pinag-uusapan, kinakarakterize talagang maigi. Kasi po, baka bigyan kayo ng pain reliever, mamask yung pain, biglang pumutok pala ang appendix. Yes. Kasi sa tiyan po natin, napakadaming mga organs na nandiyan, no? So, kailangan i-consider po natin lahat. Hindi lang po pag sinabing tiyan ay sa stomach lang or somewhere else. Pero, yun nga, kailangan may thorough na investigation or na gagawin para yung mga symptoms at saka yung mga confirmatory test magagawa ng tama. Oo, kasi dito pa naman sa Pilipinas, medyo mahal ang health system. Alam naman natin yon. So, hanggat makakatipid tayo, pinipili natin ang tamang mga laboratory test na gagawin. Hindi lang laboratory, pati yung mga diagnostic test, di ba? Yeah. Kasi, syempre, being a compassionate doctor din naman tayo, hindi na basta request ng request. Napakadali para sa atin. Kung halimbawa, sabihin namin, CT scan ka na lang kaagad. Or MRI ka na lang kaagad. Hindi na kami mag-iisip. Totoo. Kasi lalabas na agad yung result nun, di ba? Pero, syempre, kapag medyo sa budget tayo, kalimitan naman yan, di ba? Kailangan pag-isipan natin talaga. So, huwag kayong magagalit sa mga doctors, bakit pinipindot maigi yung mga tiyan. At isa pa, Dr. RK, napaka-importante yung mga kinakain nila or mga supplements, yung mga kung ano yung mga diet pills or detox na kung ano mang kinanaw mo dyan, kailangan i-report mo yan kasi baka meron siyang kinalaman kung ba't sumakit din yung tiyan mo. So lahat yan kailangan ibulgar mo na, imarites mo na, pero don't worry, ang mga doctors naman ay hindi magmamarites kung ano yung may nakita. patient-doctor confidentiality tayo. Yan. Kaya, don't worry, hanggang loob lang ng kwarto ng doktor yon kung ano na pag-usapan, at ang katunayan yan, yung patient's record. True. Ito kaya sabihin, bakit kailangan pong isulat? Aba, kasi kapag next time makakita ka namin, sa dami ng pasyente natin, maalala ka pa ba namin na ito yung naging findings? So, wag po kayo magtataka na bakit kailangan namin isulat, i-document everything, kahit na yung mga secrets nyo ay mga personal na mga gawain ay kailangan namin busisiin. Yes. Kasi sa mga adults, minsan even the sexual history, kailangan naming alamin. Huwag na kayong mahiya. We've seen it all. Oo. At saka pag in-exam naman kayo, at sabihin, syempre, minsan sabihin, tanggalin ang damit. Yes, Or, huwag na po kayong mahiya. Ang lahat po ng doktor
ay nakita na mula ulo hanggang paa. Hindi lang po yung labas. Pati kaloob-looban ay nakita na rin namin lahat. Mula anatomy, yung pinag-uusapan natin kanina. True. So, wala namang pong pinagkaiba bawat tao. Pareho itsura, iba-iba lang ang sizes or ano color. Yan lang naman yun. Pero wag po kayong mahihiya kasi especially sa mga OB-GYN, 'di ba, na doctors, minsan nahihiya sila na, ay, nakakahiya po kay doc kasi syempre magpapacheck ako. Hindi ka may exam. Kung ikaw ay, syempre kung meron kang kailangang tingnan sa'yo ng mga pap smear, kung mahihiya ka, so ilabas lahat yan. Yes. Imagine niyo since clerkship, nakakita na kami niyan. Oo. Actually, first year medicine, ayan, pagkwentuhan natin. First year medicine pa lang, anatomy, binubukasan na namin, totoo yon. Yung sabi nga nila, kapag nag-aaral ka ng medicine, kung nagbubukas ng bangkay, well, it's really true. Kasi pinag-aaralan po namin yung pinakaloob ng katawan, bawat hibla ng mga muscles at ng mga nerves, sinaulo namin yan mula ulo hanggang paa. Naalala ko pa nga, Arky, di ba yung skull natin, at saka actually the brain itself, ang daming kulot-kulot. Di ba yung mga spaces and everything? Alam nyo ba na bawat isang ugat doon, isang turn, isang kulot doon, may tawag. So lahat yun minimemorize natin, diba? Grabe. Oo. Parang na-survive natin lahat. True. And then, during our clerkship, yung junior internship kung tawagin, ayan, na-expose ka na sa talagang mga pasyente. Actual patients. Oo. Kaya, ilang years na natin nakikita yan. So, wag na po kayong mahihiya sa mga doctors. Kahit po, example, babae kayo, tapos lalaki yung doktor nyo, is wala na pong mali siya yun. Yes. Ayan. The same way, yung mga lalaki din, wag na kayo mahihiya sa mga female doctors. Oo. Kasi, alam namin yan. Tsaka kasi, part yan ng safety nyo rin. Yes. Actually, una, honesty, and then, kailangan open communication. Open communication. Sabihin nyo talaga sa inyong mga doctors kung ano yung nararamdaman nyo. Kasi minsan, pwede rin yung sakit ng tiyan pala, dulot rin ng anxiety. Yung pala, nagalit, diba? Yes. So, meron din yung mga nag-miss ng period. Tapos pag tinanong mo kung merong contact, sasabihin, wala po. Yung pala, later on, positive. So, wag na po kayong mag-deny kasi makikita rin po yan pagka pregnancy test kayo. Oo. So, tapos, wag po tayong mag-ano. Importante talaga yun na isabihin nyo kasi, example, i-x-ray. Oo. So, may mga test po kasi na hindi pwedeng gawin sa mga kapag buntis. So, kaya po, wag kayong magsisinungaling na sabihin, kailan yung huli mong menstruation? Yung first day of your last menstruation, importante yung first day of your last menstruation. Minsan mag-iisip na lang siya, magbibigay siya para kunwari nag-mens nga siya. Tapos pag-test, yung pala positive. Yes. So yan dyan, nagsisimula ang misdiagnosis. Misdiagnosis. Diba? So, kaya may responsibilidad rin ang pasyente. Hindi lang po doktor. Yes, totoo yan. Meron pa akong isang incident na nung resident pa ako sa isang ER. Manganganak na, talagang manganganak. Lumabas na yung bata sa ER. Tapos sabi ng nanay, nung nanganak, nanay, kasi teenager, parang, hindi po siya buntis. Parang, Lola, eto na po yung bata. So, nangyayari po talaga yan, mga senaryo sa ER. Kala nyo pang pelikula, pero nangyayari po yan. Hindi namin chinichismis at hindi namin sinasabi ko sa ang ospital, pero it really happens. So, yung pupunta lang, masakit ang tiyan ko, dali mo na ako sa ospital. Yung pala, manganganak na. Oo. Wala silang kalam-alam. Tapos sasabihin, hindi po ako buntis. Ayan na po, umuuha na ang bata. So, kaya napaka-importante, again, ine-emphasize namin, importante ang honesty, importante ang share din ng patient sa pagda-diagnose natin ng mga sakit. Another incident din na pwede nating i-cite is yung may mga nararamdaman na kayo, matagal na, ini-ignore nyo lang. Yes. Diba? Tapos, kailan kayo lalapit sa amin? Pag late na. Yung diba? malala na, no? True. Kasi natatakot sila na malaman yung katotohanan. Let's face the truth.
Kasi Oo. pag hindi natin hinarap, mas nagkakaroon ng maraming komplikasyon. Yes. Tama, di ba? So kung doon pa lang sa unang beses nyong naramdaman yon, lumapit na kayo kaagad, na-diagnose na kayo kaagad na maayos. Pero since dinelay nyo, inignore nyo, and then nung malaki na, tsaka kayo lumapit, too late na. Example Diba? niyan, yung mga bukol, Yes, sa cancer. cancer. Halimbawa sa breast na lang. Kasi very common Mm-mm, among Filipinos na rin. Actually, worldwide mm-mm. breast cancer ngayon ang nagtatap din. Totoo. Pag may nakapana, sabihin ay wala ito, in denial, of course you have the feeling na, sino ba naman ang magpapaparty, may nakapana. Mm-mm. So, syempre, medyo, wala to, accepted na natin yon. Ganun sa simula. But, kailangan nating harapin ang katotohanan. Sabi nga natin, early diagnosis, early management, good prognosis. Yes. Ayan. So, dapat better safe than sorry. Oo, No? preventive care pa rin yung habol natin na kung andyan na yung sakit, ma-prevent natin na huwag magkaroon ng complications. Halimbawa, eto pa, Dr. RK, yung mga mataas ang blood pressure. Ay, oo. Nako. Ayan, Compliance sabihin, din sa mga pasyente na alam na mataas ang blood pressure, ayaw pa rin mag-maintenance. Kasi sasabihin, wala siyang ninenervyos lang nararamdaman. ako. At saka yung walang nararamdaman, tsaka hindi, ninenervyos lang ako, kaya pag BP mataas yan. Yung mga ganyan. Oo, di ba? So, dapat, kung alam nyo na may history na rin kayo sa family nyo ng mga matataas ang blood pressure, dapat regular check-up na kayo, nagma-maintenance na, okay? Kasi eventually, yung pag-deny nyo or yung pag-ignore nyo dun sa nararamdaman nyo, baka mag-lead sa stroke, di ba? Yes. So, mas matindi yung magiging consequences. Paano kung biglang heart attack, one time, big time? Mm. Kaya ngayon, di ba, doktora, napakadaming cases ng mga bata. 20s pa lang, athletes, parang healthy yung lifestyle nila, pero bakit nagkakaroon ng heart attack? Ayan, kaka-shock. Mm-mm. Yeah. Pero kasi, importante pa rin na malaman natin yung mga physical exam, simpleng sa annual check-up, Yes. and pre-employment. Nagagalit sila, bakit daw kailangan may pre-employment? Ayun na nga. So, ito yung nakakasad sa atin, ano? Marami tayong mga cases na merong mga HMO na libre na yung annual physical exam. Tapos ayaw pa rin. O kasi daw, natatakot sila malaman kung ano yung sakit nila. Yun, di ba? Kumbaga parang kasi kung regularly kayo nagpapatingin, nababantayan yung progress ng health nyo. So kung may changes from 1 year ago, tapos this year, oh wait, bakit ganito? Last year, okay ka pa dito, tapos biglang ito tumaas, di ba? So magkakaroon ka agad tayo ng way para ma-prevent yung pag-progress noon. Pero kung yearly, 5 years na, tsaka ka lang ulit magpapacheck, ang laki na talaga yung naging gap between yung baseline ninyo tsaka 5 years Kung halimbawa, after. hypertensive na siya that time, na-diagnose siya, tapos in 5 years, hindi mo pa ginamot, malaki na puso niyan. True, oo. Cardiomegaly na yan. Normal pa yung x-ray mo nung 5 years ago. Pag return mo sa next x-ray mo, Kalahati na nung x-ray yun, malaki puso na yung mo. puso mo. And alam naman natin na kapag nag-cardiomegaly na yan, hindi mo na siya mapapaliit sa normal na size niya dati. Andyan na siya. So, nape-prevent yan, di ba? Kaya Yes. importante talaga na ma-diagnose ng tama sa simula pa lang. Yes. Ang bottom line pa rin is nasa pasyente. Kasi paano namin malalaman kung hindi mag-i-initiate ang pasyente na lumapit? Yes. At saka kahit naman anong maging request namin sa inyo or bigay na gamot, kung hindi kayo bibili, hindi nyo papagawa, walang mangyayari. So, simulan natin, doktora, halimbawa, yung pre-employment na lang. Being nasa occupational medicine, napaka-importante po niyan. Hindi po yan gastos. Actually, kasi iniisip na, ang gastos naman, kailangan ko pang magpa-exam bago ako ma-hire. Kasi po, nagkakaroon ng baseline na exam and physical test, lahat, para alam kung healthy kayo or kakayanin nyo ba yung trabaho. Yes. At saka, ang importante din kasi nga, since baseline ito, pre-employment, pwede yan kasi yung ma-trace. Kunwari, nagkaroon ka ng sickness inside the workplace during the time na nag-aano ka doon,
So yun, i-compare nila yun. Kunwari, dati normal yung x-ray mo, tapos eventually, kung napapunta ka sa isang mining company, then you develop lung disease. So, work-related. Work-related, Kasi normal yes. ka noon di ba? Nung pumasok ka sa company. Tapos, eventually, nag-develop ka ng gantong disease. So, pwedeng yun na maging basis na talagang work-related yung naging illness mo. Kasi importante rin yan when it comes to mga insurance Yung if it is work-related. And bago pa yung mga insurance yan, yung health muna natin talaga, yung sarili mo muna. So at least alam mo yung iiwasan mo na sa workplace mo. Halimbawa, inhalational ba yan? Pwede ka ilipat na ibang department. Yes. Pero kapag na-stress ka sa mga kasamahan mo, may ibang klase na yon. Sa culture na yun ng company, kailangan mo bago. May stress. Pag na-stress ka na talaga at hindi ka na masaya, for mental health, yan, lalo na ngayon, pinapromote din natin ang mental health. Ay, kung kailangan mag-resign, lipat ka na lang ng trabaho. True. I mean, if it's not worth it, kumbaga parang yes. For your mental peace, yung kung talagang toxic na yung environment, try to find greener pasture. Yes, totoo yun. Kasi kung andun ka pa rin, totoxican ka na, na-stress ka na masyado, yun yung nagko-cause ng kung ano nung sakit sa'yo. Remember that the stress can also increase your blood pressure. May lack of sleep, di ba? So, nagkakaroon ka na ng anxiety hanggang sa hindi ka na magiging functional. So, better na mag-seek ka na talaga ng help. Yan, importante. Punta ka na sa yung company doctor. Kung wala kang alam na doctor sa labas, ang company doctor, kasi maintindihan ka niyan Yes. And then, from there, madadiagnose and then, sige, ganito yung pwede natin gawin, pwedeng mag-rest ka muna, tapos kung meron talagang sakit na masasabi nating disease, kasi occupational diseases na nag-develop, then magagamot. So, ayan na tayo, doktora, sa talagang diagnosis. Yes. Napaka-importante ng diagnosis. Kasi, yun nga, pag nagkamali, patong-patong na ang consequences. Kapag nagkamali kayo ng sinabi mga sintomas, nararamdaman, may i-deny or whatsoever, magkakamali-mali na yan. So, example, tama na ang sinabi mong lahat ng information being the patient. Ngayon, kami namang mga doctors, i-diagnose. We have the initial diagnosis. When we say po diagnosis, means ano yung tingin namin, impression namin na sakit. Yung clinical impression, no? So, from the patient, pupunta ka sa doctor, we'll have a clinical impression, and then, yun nga, magre-request tayo ng mga laboratory, confirmatory exams, and then, hihintayin natin yung result, and then, kung tama ang impression ng doctor, magda-diagnose na natin ang tama. And then, eventually, we will tell the patient, and then, mabibigyan na ng proper treatment. Yan. Kasi importante yung mga gamot, baka mag-conflict. Example na lang natin sa hypertension. Nasakit. Ayan na lang. BP. Tapos, papakuhanan ng mga blood chemistry. Tumaas na si CREA, tumaas pala si sugar, tumaas ang cholesterol. May mga gamot po kasi na hindi mo pwedeng basta-basta ibibigay. Kung example, mataas ang creatinine. And then, nabigyan mo pa siya ng isa pang gamot na pwedeng mag-cause pa para lalong masira yung kidneys. So, kailangan po talaga yan, harap-harapan lahat na ano nga ba ang mga pwedeng gamot na hindi magko-conflict sa iba pang organs. Yeah, so dapat, pagka tinanong kayo about your medical history, tatanungin kayo, meron po ba kayong maintenance? So, sasabihin nyo kaagad yun. Para kung meron tayong additional na gamot na ibibigay, titingnan po yung drug-to-drug interactions ng mga yon na hindi sila nagka-cancel or nag-i-increase pa ng mga magiging sintomas ninyo. Oo, kasi napaka-importante lalo na yung mga tinatagong nagpapa-beauty, na mga gamot. Kailangan nyo rin i-disclose yan sa doctors nyo. Kung meron kayong mga, kunwari, pampapayat daw na gamot, kailangan kahit tsaa pa yan, herbal pa yan, kahit anong klase po yan, kahit juice pa yan, kailangan yung
sasabihin nyo rin sa inyong mga doctors. Kasi nga, baka magkaroon ng conflict. Example, grapefruit na lang grapefruit na juice or fruit. What if yung palang iniinom mo na supplement na Bawal. na tea or kaya ay juice, meron palang grapefruit, marami siyang conflict sa iba pang mga gamot. Na pwedeng hindi na lang tumalab yung gamot mo sa totoong sakit or ma-damage pa yung liver mo or yung kidneys mo. A very good example. Ang tanong, Doc, nagme-maintenance siya ha? Pwede po bang uminom? Ayan, Ayun. oo. Magtatanong pa kung pwede pa mag-alcohol intake sa medicine, no? So definitely, ang sagot doon ay no. No. Lalo na kapag liver na yung problem mo. Tapos, ang taas na ng SGPT, SGOT mo. Tapos tatanungin, Doc, nainom naman ako ng gamot Diba, pwede naman uminom? Ay, naku, hindi. Tubig. Tubig na lang. Kasi, syempre, ginagamot ka nga, tapos kinokontra mo rin naman. Kahit nasabi, may gamot naman Lalo yung mga diabetes. Gusto pang dumagdag ng gamot, di ba? May gamot ka na, pero gusto mo pa rin dagdagan pa. Oo. Kasi nga, meron kang hindi mag-give up. Kaya importante talaga yung share ng pasyente sa paggaling din. Yes. Di ba? So, halimbawa, meron tayong mga diagnosis na hypertension nga, nabigay yung, teka muna, sa laboratory, issue. Kasi di ba sa mga laboratories natin sa blood chem, what if hindi naman sinasabi na mangyayari lagi. Merong error. Yes. Paano yan? Yun. So, dito po papasok yung ating goal for World Patient Safety Day. Dapat po, besides dun sa patient and doctor relationship, dapat meron din ang part ng doctor or ng healthcare personnel to improve on their skills. Kasi medicine is an advancing science, no? Kaya lagi po tayo may mga seminars, mga workshops. Yes. We don't stop learning. Kasi nga po, may mga advancements in science na we have to be updated with. Ngayon, paano po ba nga kami sa kakaaral paano po ba mape-prevent yung mga gano'n na human error? So, proper training. Dapat meron tayong mga tinatawag na professional development programs na pinoprovide for each healthcare personnel. So, doon po, ihahasain yung mga skills and knowledge ng mga healthcare personnel to prevent such errors. Tsaka, yun nga po di ba? Parang, so, sabihin natin na nagkaroon ng mistake sa lab ng yung medtech, ganon. So, merong kasi yan, captain of the ship, di ba? Yung mga pathologist. Ang head po kasi ng laboratory ay ang doktor na pathologist. Yes. So, bawat po department sa hospital ay actually may head na doktor. Kasi, kaya po ang bawat doktor merong kanya-kanyang specializations. At dun lang talaga nagpo-focus, halimbawa sa laboratory nga. Yung mga pathologist, sila po yung nagka-counter check ng everything. Oo. Kaya di ba po pagka nagkaroon ng issue sa hospital na may nagkamaling hindi po yung mga yung nagiging involved, but rather the doctor in charge. So, ganun po Kaya yun. lagi kaming may mga seminars talaga para maiwasan totally because there is no room for mistake in medicine. Kasi nga naman, pag nagkamali, sunod-sunod Domino na. effect na, oo. So, proper or correct diagnosis is really a team effort, starting from the patient, the doctor, and of course, the allied health Nadagdagan na. personnel. Una, nagsimula tayo, pasyente lang. Nasa doktor, nag-usap. Ngayon, nagpa-laboratory. Paano kapag nagpa-diagnostic test pa like mga sa radiology, yung mga x-ray, CT scan, MRI, ayan, nadagdagan na naman tayo ng mga kasama dun sa team ng paggagamot, diba? So, alam nyo ba, ang mga machines natin ay laging kinakalibrate yan. So, may quality assurance tayo na tama ang mga machine na ginagamit natin. Fortunately, here in Perpetual, we have
stroke unit, and then Yes. HVI. So, sa heart, very advanced ang ating mga equipment. Napag-usapan nga namin ni Dr. Picar, itong Perpetual is the only hospital in the South na stroke ready. Yes. Ibig sabihin po, kapag kayo ay nakaramdam na ng pamamanhid, meron siyang binigay dyan yung cambio. Cambio, okay. Cambio. So, ayan nga, gawa ng mga weakness ng kalahati ng muka, tumabingi yung muka, slurring yung speech, marami, no? Tapos, medyo yung mentality niya parang naiiba, parang nawiwindang siya. Ayan po. So, pag pumunta ka agad sa isang stroke-ready hospital, tulad ng Perpetual, ay natitingnan ka agad. Mapa-proper diagnosis ka. Diba? So, within hours lang, ay meron na silang idea na ito ay stroke, diretso ka agad sa CT scan or MRI, isang test na ginagawa, at doon nakikita ka agad. If may bumara nga sa yung ugat sa brain na infarct, ay kayang tunawin. At merong gamot ang Perpetual Hospital. Always ready with them. Always ready. Na talagang 24/7 may gamot na pwedeng panunaw. Tunawin, parang sa tiyan na tunawin yung nakabara sa iyong brain para maging functional ka ulit. Yan. Pero kapag po ito ay bleed, nakikita ka agad din sa CT scan. Kaya nape-prevent na lumala yung pagdurugo, internal bleeding sa brain. So, ganun ka-importante ang ating diagnosis. Importante talaga na malaman ka agad kasi nga, sa stroke na lang, nag-hypertension, pumutok yung ugat, nag-bleed. Kung hindi mo alam kung bleed o nagbara lang, mahirapan kang maggamot. What if nabigay yung gamot na pangtunaw, may bleed pala? Oo. So, lalo magiging complicated. Yes. So, kaya napaka-importante diagnosis, kasama na rin dito ang mga tests na ginagawa. At yung mga, syempre, may mga doktor din na babasa pa ng mga specialists. Oo. Halimbawa, x-ray. Sasabihin na, kailangan namin yung official result. Oo. Kasi meron tayong mga radiologists na bumabasa pa talaga ng mga test na ito. 'Di ba? Hindi lang basta bibigay na lang sa atin. Minsan kasi ganun Oo, yung wet reading lang. Oo, no? yung wet reading actually is just a test na ginagawa namin para malaman na for emergency cases na kailangan mabasa namin to kaagad-agad. Kasi we have to decide, example, wala pa dyan yung radiologist, di ba? So, kailangan makita ka agad namin, nabali na ba yung buto or whatsoever. So, magagawa namin agad ng paraan. Kaya, importante talaga na marunong tumingin actually lahat naman ng doctors. Trained po ang mga doctors na tumingin ka agad ng x-ray. Ito yung tinatawag natin na wet reading. Okay? Habang wala pa yung radiologist na babasa. Tama, di ba? Yes. Ayan. So, napaka-importante, nadagdagan na yung ating team. So, nagkaroon na ng mga medtechs, radtechs, ayan. Sa stroke. So, ayan na, gagamutin na yung pasyente. So, sa paggagamot natin, ay napaka-importante na lahat ng laboratories na ulit. Nandiyan na, oo. So, dito, pagka na-diagnose na tayo, nabigyan na kayo ng gamot, ano po yung magiging next step? Sa pasyente po, kailangan magpa-follow up. Yes. Diyan po tayo din nagkakaroon ng cut dun sa management. Kasi ang mga pasyente po, katulad na lang sa mga antibiotic, ganito po yan. I-explain po dapat talaga sa kanila na pag sinabi pong antibiotic ang inumin nyo po ito ng 7 days or as directed po ng doktor. Kunwari, 3 times a day for 7 days, so mga 21 po yung iinumin nyo. Ano po nagiging problem sa mga pasyente? Minsan po after 3 days, tapos na. Hindi na po kukumpletohin yung gamot. Kasi magaling na. Kasi wala na po akong nararamdaman. Ano po bang magiging consequence natin pagka hindi natin tinapos yung 7 days?
Di ba po? So, kunwari, kung magsimula po tayo doon sa basic, amoxicillin lang. Tapos, kumbaga magkakaroon na po na tayo ng resistance pagka hindi natin tinapos yon. So, ang mangyayari, pagka nagkaroon po ng na kailangan nyo ulit mag-antibiotic, mas mahal na po na gamot. Tataas na yung level. Yes. And kasi habang nga may tumataas resistance yung na. level ng antibiotics mo, Pamahal ka ng pamahal. nagmamahal din yung presyo. Oo. Totoo. So, dapat po, makinig din po dun sa kung ano yung nireseta sa inyo, yun ang susundin nyo po talaga. Ngayon, pagka sinabi naman po sa inyo ng doktor na mag-follow up ka after 3 months, kailangan po, you Mabalik ka show talaga. up after 3 months. Oo. Hindi naman po kasi yun yung na wala lang. Ibig sabihin po noon, after 3 months, titingnan po ng doktor kung nag-improve or naging effective Example, yung gamot. cholesterol mo. Yes. Diba? Kaya pinapaulit yung laboratory para malaman kung nag-improve na or baka naman nadagdagan pa ulit yung cholesterol mo kasi kumain ka ng kumain. Tapos hindi pala ininom yung gamot. Oo, kasi ganito yan, Doc Lena. Usually, pagka ang pasyente, first time pumunta sa inyo, mataas ang cholesterol. Doc, ayoko po munang uminom. Pwede po bang mag-lifestyle modification muna Magda-diet lang ako. Magda-diet and exercise Yan. ako. Promise po. Sasabihin ng doktor, sige, for 3 months, gawin mo yung plano mo. Tingnan natin, balik ka dito after 3 months. Tingnan natin kung effective. So, yun. Pagka bumalik ka after 3 months, tapos makita na walang naging change, baka lumala pa or tumaas pa yung levels ng cholesterol mo after 3 months mo mag-lifestyle modification. Siguro it's the sign na sumunod ka na doon sa gusto ng doktor na kailangan mo nang gumamot. Kasi, di ba, importante yan, merong ayaw talaga uminom ng gamot kasi daw magiging maintenance na niya, ganyan. Pero, hanggang kailan mo kakayanin ang mag-diet at mag-exercise? True. Kasi, di ba, napaka-tempting naman talaga. Lalo ngayong palapit na ang Pasko. Ayan na Nako. na. So, ang daming handaan. Yes. Hanggang tingin ka na lang ba? Kakayanin mo ba yan? Diba? Totoo. So, lalo na habang nagkakaedad tayo, iba na yung katawan. Aminin natin yan. So, hanggang kailan ka aayaw sa temptation? Kaya mo pa bang Kaya mo ba? Yan yung huwag kang bibitiw. Oo. Parang gustong-gusto mo nang bumitiw, gusto mo nang kumain. Kaya lang hindi ka makakain. Hanggang kailan mo kakayanin? Oo. Tsaka yung exercise na lang eh. Yes. Sabi, bukas mag-exercise ako. Dumating yung kinabukasan, ay masakit yung katawan ko, hindi ako mag-exercise. Parang diet lang din yan. That's why it's very important, kunwari, kung nasa isang company ka na, kunwari, office work, di ba, lagi kayo nakaupo. May ways naman na makapag-exercise ka eh. So, hopefully, maraming mga YouTube videos na after, siguro mga every 30 minutes, tatayo ka or Stretch ka, padyak ka. So, yung, kumbaga, may physical activity pa rin nangyayari, kahit sedentary yung mo sa workplace. O kahit nakaupo ka lang doon, medyo tumayo ka, mag-stretch ka, ganyan. Tsaka importante rin yung lalo na sa mata. Kapag nakatuto ka lagi sa computer, yung sasabihan, i-blink mo muna yung mata mo, or tumingin ka sa color green. Kaya pala importante, dapat meron kang color green doon sa table mo. A good idea for color green, mga plants. Magandang plants dapat sa office nyo. Oo, kasi bukod sa, alam mo, may buhay na nandun pa sa paligid mo, yung oxygen din ng plants. Napaka-importante. Tsaka yung sasabihin nila, take time to walk talaga sa park. Sabi nga, kung pwedeng magtanggal ka ng... Ground yourself. Maganda yan yung grounding. Yes, Dr. Glenn, yung naka-bare feet. Oo, talagang tatagalin mo yung tsinelas mo, sapatos mo, and then pakiramdaman mo yung lupa. Wag lang yung merong langgam, ha? Oo. Hindi, tsaka make sure yung pupuntahan mo yung medyo walang mga maapakan ka, mga bubog-bubog. Oo, pag may bubog naman dyan, madumi naman talaga, maputik. Hindi, yung totoong talagang maganda. Ngayon, nauuso na yung artificial na parang carpet na grass. Kasi nga, medyo maganda rin siya na kapag tumapa ka doon na malinis naman yun. Let's say sa office mo, tapa ka doon, kasi yung acupuncture. Parang nag-ano siya, yung may tumutusok-tusok sa paa mo that can also stimulate the blood circulation. Then eventually, green pa yung nakikita mo. And green kasi, yung color na yan, can also
relax. May calming effect. May calming effect yan kapag sa mata mo, kaya green. So mamaya alamin natin, ang mga colors kasi talaga may meaning. Oo. Oh, by the way, ang Ayan. orange is the color of World Patient Safety Day. So bakit ba orange, Doc Glenna? Kasi if you see, orange kasi is used usually for mga safety equipment, mga warning devices, yung mga traffic diba, cones. pag nakita mo sa kalsada, color orange, tapos yung mga naka-vest sila, Oo, may orange. diba? So malayo pa lang talaga makikita mo na there's something na cautionary. Lalo na yung parang malapit mga, they call it neon colors. Mm-hmm, yeah. Yan. So, yan po yung naging color for World Patient Safety Day for 2024, yung orange. So, nagkaroon po ng activity ang Perpetual during the World Patient Safety Day. So, meron po tayong nag-light up tayo ng orange dun sa statue ni Dr. Jose Tamayo. And then, also yung facade ng building ng hospital, nagkaroon ng spotlight ng mga oranges. And then, sa harapan po ng merong mga orange balloons. Ayan, orange siya, hindi po yung orange na prutas. Orange balloon po. Balloons, at saka kasi yes. po, ito ay nagsisignify na we have to be safe. Yes. And yan po yung World Patient Safety Day. Day. So na globally, orange. nagkaroon po ng mga activities for World Patient Safety Day. And Perpetual is one of the institutions here in Laguna that participated in it. So, naalala ko tuloy kasi September 17 naganap siya, 'di ba? Yes. September ka orange, 'di ba parang malapit na siya sa Halloween. Tapos orange din. Pumpkins. Kaya naka-orange din ako ngayon. So bakit 17? Is there a significant na meaning kung bakit 17? Yeah, so bali back in 2019, nagkaroon ng 72nd World Health Assembly, no? And then doon po nagkaroon ng declaration na ang September 17 every year will be the World Patient Safety Day. So for 5 years na po tayo nagse-celebrate ng World Patient Safety Day. Wow! So nagpa-participate tayo, kasama natin ang buong mundo para i-celebrate itong World Patient Safety Day. Na importante talaga kasi kapag nagkamali ulit, babalikan natin, nagkamali sa yung mga dineclare, magkakamali rin ng gamutan sa'yo. Mm-mm. Kaya dapat, honesty, Yes. tapos, makikipag-usap ka talaga sa yung doktor, andyan yung mga laboratory test na papagawa sa'yo, compliance, napaka-importante. So, Sa gamot pati. so to conclude, no, yung dapat maging call to actions natin, unang-una, anong responsibility ng doctors and the healthcare providers is to keep ourselves updated with the latest technologies. Pati yung mga workshops and seminars namin, so kailangan updated lagi. Kaya nga tayo may CPD. Oo, Talagang required po sa mga doktor kami. na meron kaming certain amount of Seminars. yes, points na iipunin every year para po makapag-renew kami ng lisensya. Kasi kung hindi baka, Para diba? po ma-sure nyo talaga na ang mga doktor ay updated. Yes. Hindi po yung, kasi mahirap po yung mga sinauna na lang. Dahil marami na pong nagbabago sa panahon natin. Kaya updated po talaga. Oo. Especially eto na lang ha. Limbawa, mabalik lang tayo. Cancer. What if magkamali? Tapos sabihin, may cancer ka. Tapos yung pala walang cancer. Oo nga. Ni-nervyos. Oo, di ba? Na-depress ka agad si pasyente. Baka Kasi nagpakamatay, tapos namatay yung pala siya. mali. Di ba? So, dapat we have to be sure before we tell the patient kung anong talaga yung diagnosis. Kaya po nagpapagawa tayo ng biopsy pa. Mm-mm. Hindi And po then, siya additional na gastos, kundi mga test po sila just to confirm Opo. kung totoo talaga yung hinala na sakit nung nakita during your physical exam. Yeah. So, number 2, yung mga safety protocols. Ito naman po, sa hospital, no? Ito yung responsibility ng hospital na dapat may mga policies in place and protocols na if ever something happens sa loob ng hospital sa pasyente, meron po kaagad na agarang solution for that, no? So, dapat yung safety protocol ng hospital is intact also. And then, lastly, yung patient openness, yung communication with the patient.
So, like we said, hindi po natin madadiagnose properly kung meron kayong itatago sa amin. Kailangan you have to be open and honest with all of our questions, no? Wala pong na dapat mahihiya kayo sa amin. Okay? Opo, kahit na po sabihin na, Dok, wala kaming pambayad. Yes. Kasi di ba, totoo yun, ina-adjust din namin yung ano ba yung mga mag-fit sa budget nyo ng mga test at gamot. Or we can give you ways to parang kung saan kayo lalapit, ganyan, pwede nyo mabibigyan kayo ng idea. Ang importante, ang goal po natin is mapagaling kayo, or kung andyan na talaga yung sakit na masasabi natin it's a chronic disease, mahirap na talagang labanan, at least ma-prevent natin yung complications. Eventually, the bottom line is to prevent death. Diba? Yes. Siyempre, yun po yung, kaya pag nagbigay ang mga doktor ng gamot, huwag nyo na pong tanungin na, Dok, hindi ba makakasama ito sa amin? Oo, kasi nga, bakit naman namin ibibigay sa inyo kung makakasama, di ba? Yes, kaya kasi importante yung safety pa rin ng ating mga pasyente. So, just to conclude, yung ating team, again, for World Patient Safety Day is improving diagnosis for patient safety, and the slogan is, get it right, make it safe. Get it right, make it safe by having a good diagnosis, the accurate diagnosis, and paano magagawa lang yan kung lahat ay may honesty and lahat tayo ay susunod, mag-work lahat together as a team. As a team. Hindi lang po ng patient, ng doctor, pati buong healthcare system natin. Yes. Yung mga health professionals natin. Kaya po, wag niyo sayangin yung sobrang dami namin pag-aaral. Oo. So, dito po sa Perpetual, we are lucky because meron din tayo sa mga natin na Junelta division. So, kung talagang money is a problem, pwede po tayo mag-refer sa Junelta. Junelta is the charity of Perpetual Health Hospital. Kaya wag sasabihin, private hospital po wala kaming pera. Meron po tayong Junelta na tutulong naman. So, magagawa ng paraan kapag nagkasakit. Marami rin pong mga foundations and other institutions na pwedeng pag-referan natin. Mapagaling lamang ang ating mga pasyente. Opo. Ayan, napaka-importante talaga ng patient safety. Yes. So, Doktora RK, maraming salamat. You're welcome. Sa yung pagbibigay ng information. Sarap makapagkwentuhan din. Sana marami kayo natutunan. Oo. Sa aming mga kwentuhan ay nakapulot din kayo, nakamarites kayo sa amin. Sa mga nangyayari. Pero totoo yan walang halong biro. Kailangan talaga tama yung diagnosis. Yes. Kasi ang daming cases na nagkakamali yung paggagamot dahil mali ang diagnosis kasi mali yung pinagsimulan na mga symptoms na hindi inamin. Pag nagkamali ka na sa simula or nagsinungaling ka na sa simula, everything will follow. It's like a domino. Yeah. Yun, diba? So, meron ka pang final message? Well, ang slogan ng Perpetual, dito sa Perpetual, we can and we care. We care! Yeah, so pinapangalagaan talaga namin ang kalusugan ng ating mga pasyente. Hanggang sa muli, ating bantayan ang ating kalusugan upang ang sakit ay maiwasan.